Ito, subscription, pag-usapan na natin para maunawaan nyo. Kasi subscription company ang LiveGood, kailangan nyo maintindihan ng subscription. May internet ka ba sa bahay? Subscription yan. O, kinabitan ka ng modem. Meron kang monthly na binabayaran. Huwag kang magbayad ng internet. Puto lang internet mo. Subscription kasi yan. O, naka-Netflix ka. Subscription yan. May monthly ka dyan. Pag hindi ka nagbayad, puto lang Netflix mo. O, Disney Premium. Kami, naka-Disney Premium kami. Tinanggal namin ng Netflix eh. Disney Premium ang pinalit namin. O, pag hindi ka nagbayad ng monthly, puto lang Disney Premium mo. Ang Meralco, di nyo ba alam? Subscription yan? Huwag ka magbayad ng Meralco ng kuryente. Puto lang kuryente mo. Naintindihan nyo na ngayon. Even ang cellphone mo. Pag walang load dyan, di mo magagamit yan. Di mo may pantawag yan. Nageget nyo? Subscription yan. Yun ang ibig sabihin ng subscription. Bata pa ako, may subscription na Reader's Digest, kung familiar kayo. Reader's Digest, papadalan ka every month kasi nakasubscribe ka. Oh, nagigets nyo na. Okay. Ngayon, pag-usapan natin yung mga kumpanya na yumaman dahil sa subscription. Ito ang Zoom. Itong ginagalawan natin, Zoom to eh. Nagbabayad tayo $10 every month. Dati. Ngayon, hindi na. Kulang-kulang $100 na binabayad natin dito. Kaya kaya natin mag 1,000 eh, na participants eh. Alam nyo ba, kahit $10 lang binabayad ng mga tao sa Zoom, $15, $20, $50, tignan mo magkano earnings in 1 year. Ang revenue nila, $2.65 billion US dollars. Noong 2022, 4.1 billion US dollars. Maganda bang negosyo ang subscription? Yes. Lahat ng kumpanya na engage sa subscription, panalo yan. Pati mga fitness gym, mga gym, subscription yan. Alam mo, Anytime Fitness. Every month, nagbabayad ka ng 2,800, 2,700. Or else, hindi mo magagamit yung facilities. Kahit binigyan ka ng ID, pag di ka nagbayad, di ka makapasok. Nagigets nyo na. Oh, masarap na example si Netflix kasi yan ang future ng LiveGood. Ganyan karami, 230 million subscriber. Isipin mo pag ganyan na karami ang subscriber ng LiveGood. Eh ngayon pa nga lang, may mga kumikita na. Ang Netflix nagsimula, konti lang din ang nakasubscribe. Now, ano ba tong Netflix? Ano ang service na binibigay? Entertainment. Nanonood ka lang dyan. Nagluluha na yung mata mo, ayaw mo pang tumigil kasi series yung pinapanood mo. Correct? Yung iba nga, paulit-ulit na lang yung palabas dyan. Bayad ka ng bayad dyan every month. May income? Walang income. Pero okay lang sa'yo. Isipin mo, walang income, okay lang sa'yo. Bayad ka ng bayad. Kasi na-entertain ka, yun lang. Oh, tapos sa LiveGood ngayon, nangihinayang ka. Bakit? Kasi di mo naintindihan kung ano talaga essence ng membership. Ang unang benepisyo mo as a member ng LiveGood, organic products, bumili ka, gumamit ka, nabibili mo ng napakababang halaga, factory price. Halimbawa itong essential oil, magkano natipid natin? Lumalabas to 1 plus 5. Isa lang yung binayaran mo, libre yung 5. Oh, sipin mo yun? Oh, yun yung essence ng club membership. Oh, ang maganda lang sa LiveGood, may income. Sa Netflix, may income ba? Wala. Sa Zoom, mayroon ba? Wala. Sa Anytime Fitness Gym, may income ba? Wala. Sa Pico de Loro, sa Tagaytay Highland, may income ba? Wala. Dito may income ka. Now, tignan nyo income ng Netflix. Kahit sabi mong $9.95 lang ang binabayaran ng mga tao kay Netflix. 29.52 billion noong 2021 US dollars. Noong 2022, 31.47 billion US dollars. Kasi ang dami nang nag-subscribe. Kaya ako na-excite, Crisanta, no, sa Pongan. Isipin mo, one day, ang subscriber ng LiveGood, 230 million. E di yun ang kinikita ng LiveGood, 31 billion. Itong pinagkaiba natin kay Netflix. Si Netflix, sinolo niya yung income na 31 billion dollars. Si LiveGood hindi. Generous. Yung kalahati ng 31 billion pagdating ng araw, rest, no? O RAI, no? Yung kalahati, yung 16 billion, ibabalik sa'yo, sa akin, sa ating lahat.
Habang yumayaman ang LiveGood, yumayaman din ang mga affiliate member. Alam nyo, maunawaan nyo lang to. Wala nang question para hindi mo ipagpatuloy yung subscription mo. Costco, another club membership. 59 million members household. 107 million card holders. 88% worldwide renewal rate. Ang taas. Ibig sabihin, sila din hindi perfect, no? May 12% na hindi na nagre-renew ng kanilang subscription sa Costco. Kaya, meron ba sa inyo na hindi nagtutuloy? It's normal. Ganun po talaga. Hindi yan mape-perfect. Huwag kang masasaktan. Ang importante, mas marami yung nagtutuloy. 88% worldwide renewal rate. Sipin mo. Magkano kinikita ng Costco? 3.5 billion US dollars sa membership pa lang. Eh yung kita sa products, yung mga mag-grocery dyan, napakarami. Kaya alam nyo, kung maunawaan nyo lang ang LiveGood, pwede kang kumita sa products. Lalo na pagdating ng araw, may warehouse na tayo at napakarami na nating products. People buying LiveGood products, kumikita tayong lahat. Sipin nyo po yun. Kahit hindi ka nagbenta, pwede kang kumita. Ay, yan ang di pa nakikita ng iba, no? Eh yun pang club membership with subscription, with dividends. Yun po ang essence ng subscription, no? Now, tanungin ko po kayo, anong negosyo ng Costco? Di ba club membership? Anong negosyo ng LiveGood? Club membership. Anong negosyo ng Netflix? Di ba subscription? Anong negosyo ng LiveGood? Subscription. Ang tanong, yumaman ba ang Costco? Yumaman ba ang Netflix? Yes. E di payaman din tayo dito sa LiveGood.